aking mga naitanim na mga kalabasa. Ayan po ang ating kalabasa. Malaki na po yung ating kalabasa na nabili doon sa palengke. Ito po yung mga seeds na kinuha natin doon sa ating nabili na kalabasa. Itong native ito. Maliliit po ito na mga kalabasa. So ayan, buhay na po siya. Nilagyan na po ng mga balag. Ito po yung mga balag ko na ginawa. Itong mga kawayan. Ayan, ito ating mga balag. Ayan, itinusok ko lang dyan sa may sako. Sa sako po natin itinanim yung ating mga kalabasa. Ayan, nagsubok tayong magtanim dito sa mga sako. Subukan natin kung siya po ay magbubunga kahit nasa sako lang ang ating mga kalabasa. Ayan. Okay, sa sunod na araw magbabalik tayo dito mga langga. Kung ito po ay malaki na, nagbubulaklak na or may bunga na. Bye! Babalik tayo sa sunod na araw. Mag-update tayo dito. Days after. Wow! Ang ganda po ng ating kalabasa, oh. Ayan. Ito na po yung ating kalabasa na na-update nung nakarang araw. So, ganyan na po ang kanyang ginapang. Umabot na po sa taas. Napakaganda. Umuulan. Ayan. Nakita nyo. Lakas ng ulan, no? Ang ating kalabasa. Napakaganda. Ito yung ating kalabasa na native. Ganito na po siya laki ngayon. Ganito na kalaki. Ang laki na niya. Ayan, tingnan natin dito ha. Ayan. Okay, ayan mga langga ang ating kalabasa. Umabot na po doon sa taas. Grabe ang kanyang ginapang. Napakahaba na. Malapit na ito magbunga. Kasi meron na po siyang ano dun, no? Ayun, no, sa dulo, nagbubukol-bukol na. So, magkakaroon na po ito ng bulaklak. Ang ganda ng kanyang napakaganda ng kanyang talbos. Ang sarap ng kainin. Ang sarap ng lagyan ng munggo ang talbos ng ating kalabasa. So, syempre, kailangan muna natin silang pabungahin. Wow! Ayan na po yung ginawa kong balag sa ating kalabasa. Ayan. Ang ating pinagtaniman. Ayan. Nakita nyo yung ating sako. Wow. Ang laki na. Ayan. Naabangan natin yan sa sunod na araw kung sila ay magbubunga na. Ayan. Magbabalik tayo dito sa ating mga kalabasa sa sunod na araw. Kasi umuulan na. Ayan, i-update lang natin sila today kung kamusta na ang ating mga kalabasa. Ganito na po siya, kalaki ngayon. Ang laki na ng ginapang. Okay, ayan, babalik tayo dito sa sunod na araw. The next day. Hi, fresh morning. Wow. Wow, ang ating kalabasa mga langga, oh. Ayan, lapitan natin ang ating mga kalabasa dito. Ayan, naggagandahan ang kanilang mga bulaklak. Ayan, meron na po tayong napabunga. Ito, meron tayong lalaki na bulaklak. So, napagkaswerte natin dahil magpo-pollinate tayo today ng mga babaeng kalabasa. Meron tayong lalaki. Kaya napaka-swerte natin. Ayan, oh, may mga nagbuka na. Ayun nandun sa taas. Unang bumuka po yun, babae. So, wala tayong nagiging lalaki noong bumuka siya. Hindi natin siya na hand pollination. Kaya hindi po siya nabuo. Ayan siya, hindi siya nabuo. Ayan, wow. Buti na lang at meron tayong lalaking kalabasa today. Wala kasi tayo ditong bubuyog dito sa rooftop. So tayo na lang po ang mag hand pollination. Meron naman po tayong lalaking flower. Wow, grabe ang ganda, no? Tara, ikutin natin yung ating kalabasa. Ayun, may mga bulaklak dun, no? Ayan, ganyan na po kataas yung ating kalabasa. Ayan, oh. Ganyan na po siya kataas. Katabi niya po yung ating sitaw, ang ating sitaw. Oh, ang taas na rin ng sitaw natin. Ayan, ang
Ang ganda ng balag ng sitaw natin na yan. So dito tayo, ikutin natin yung ating kalabasa. Silipin natin. Ayan na po nagiging bulaklak ng ating kalabasa. Oh. Ang ganda oh. Okay, ayan. Umakyat na talaga ako dito para makita natin yung kalabasa natin. Ayan, ganyan na siya kataas. Ayan. Ang aga natin, wala pang araw. Oh, wala pang araw. Wow, ang ganda. Ito yung katabi ng aking kalabasa, yung ating mga palaya. Katabi ng ating mga kalabasa dito. So ayan, pupunta tayo dun sa kabila. Kukunin natin yung lalaking kalabasa. Ipapaasawa po natin dun sa babaeng kalabasa. Pitasin na rin natin tong mga bulaklak na ito para maigulay natin yan. Bulaklak na lalaki. Okay, ito yung ating kukuning bulaklak na lalaki dahil bukang-buka na siya oh. Pwedeng-pwede na po siya ipaasawa dun sa ating... Okay, ito na po yung ating lalaking kalabasa. Ito ang napili kong kunin para ipaasawa natin doon sa ating mga babaeng kalabasa. Okay, ayan. Ayan ang ating ipapaasawa dyan sa babae na yan. Okay, ayan. Ito, tinanggalan ko na siya ng bulaklak. So, ito yung ating ilalagay dito sa ating kalabasa. Ayan. Ayan, dun sa pinakagitna ha, sa pinakagitna. Ayan. Ikaganyan natin siya. Ayan. Ayan. Ganyan lang po ang pag-ano ng ating kalabasa. Itong isa dito, ayan, nailagyan ko na rin yan kanina. Ito, nalagyan ko na yan. Mas nauna ko siyang nilagyan. Ayan, oh. Okay, mga langga. Ayan, sa sunod na araw, magbabalik tayo dito. Ayan, ilan ba ang nagiging babae? Ayun, oh, may babae pa siya, oh. Ayan, oh. Ayan, bata pa po yung ating kalabasa, kaya marami pa siyang magiging bunga. Okay, ayan. Ayan, sa susunod na araw, magbabalik tayo dito. I-update natin ito. Oh, meron pa siyang ano, babae ito, babae. Ayan, oh, babae yan. Ayan. Ito maganda sa kalabasa ng native kasi mabilis po siyang magbunga. Madami siyang magbunga, hindi katulad dun sa maliliit na malalaking ano, kalabasa. Bihira lang po ang ano doon sa malalaking kalabasa, bihira lang po yung nagiging babae. Yung sa aking nakaraan na mga na-vlog, yung kalabasa nating malalaki. Ito naman ay mga native ito. Native itong kalabasa natin. Ayan, sa sunod na araw, magbabalik tayo dito mga langga. Silipin natin kung gaano nakalaki or nabuo na po yung ating mga kalabasa dito. Bye! Fresh morning mga kalangga. Andito tayo ulit. Nagbabalik tayo dito sa ating naitanim na mga kalabasa sa sako. So yung unang hand pollination natin sa ating mga kalabasa, nabuo na po yung bunga, yung unang bunga ng ating kalabasa. Ayan po oh, napitan natin. Wow! Ito po yung kanyang nagiging bunga. Ayan oh, ganyan po ang kanyang bunga. Native po itong ating kalabasa kaya hindi po tayo makapagsabi na kailangan talagang malaking-malaki dahil maliliit lang talaga ang nagiging bunga dahil ganyan lang po talaga kalaki ang native na kalabasa. Hindi katulad nung una nating kalabasa na itanim na sobrang laki. Ito po ay native lang. So, ang nangyari dahil dalawa po yung hand pollination natin nung nakaraan, hindi po nabuo yung isa dahil tinuka po na ang ibon. Ang dami pong ibon dito mga langga, yung mga hindi pa po nabubuo ng mga bulaklak. Pag hindi ko po sila lagyan ng mga papel, ganyan, tinuka po ng ibon. So, ganito po ang nangyayari. Ayan, oh, ito po ay hindi ko nalagyan ng mga papel. Hindi ko nabalot, kaya ganito po ang nangyari. So, hindi po napalad yung isang bunga ng ating kalabasa dahil tinuka po ng mga ibong maya dito sa rooftop.
So ito, katulad nito, ayan no, binabalot ko po sila ng papel. Yung kailangan iangat yan. Oh, nasira na nga kasi umuulan ngayon. Lakas na ang ulan kagabi, kaya nasira po yung ating mga papel. So ito, katulad nito, bumaba, kailangan po natin siyang itaas. Ayan. Kailangan po tiyaga lang mga langga dito sa rooftop dahil ang dami pong ibon dito, sobra-sobra. Ayan, ganyan po ang nangyari sa ating mga tanim dito dahil madami pong mga ibon dito sa rooftop. Kaya nakita nyo yung taas ng ating mga tanim dito, may mga net. May mga net po yung ating mga tanim. So hindi lahat nalagyan ng net dahil dun sa kabila, dun sa dulo, wala pong net doon. Kaya doon nakakalusot yung ibang ibon. Pero kahit ganun pa man, nakapagpabuo tayo ng bunga ng ating kalabasa. Ayan. Okay, at haharvestin po natin. Tinanggalan ko na po sila ng plastic, ng papel na naibalot ito. So ito, bumuka na sila. Ayan, tinanggalan ko kanina. Nakita ko kasing bumuka. Doon sa kabila, may mga bumuka na rin. Ayan, hinarvest ko na yung iba doon sa kabila kanina. Dito, ito, pipitasin natin ito. Okay, pitasin natin yung ating bulaklak ng kalabasa. Ganyan lang. Dahil bulaklak lang po ang ating pipitasin. Okay, ayan oh. Yung iba dito, napitas ko na doon sa kabila. Ayan, dahil ano siya, nakabalot pa po sila sa papel. Doon sa kabilang side, ito napitas ko na yan. Ayan, umikot tayo dito sa kabila dahil meron pa dito mga bulaklak. Ayan oh. Doon sa kabila, nakuha ko na. Dito sa side na to, ayan, may mga papel pa. Hindi ko pa nakuha yung iba. Ayan oh, may bunga po doon no. Ayan, hindi pa po bumuka. Ayan oh. Sana mabuo yan, hindi makita ng ibon. So bali, babalutin ulit natin yan. Puro balot na lang tayo. Ang taas po ng ating kalabasa, ayan oh, gumapang na hanggang dulo. So ito, mayroon ditong bulaklak. Kukunin po natin ito. Ayan. Napakasarap po ng bulaklak ng kalabasa. Okay, ayan, natapos na tayo mamitas ng ating bulaklak ng kalabasa. Ito na po yung ating na-harvest. Ayan oh. Ayan ang bulaklak ng ating kalabasa. Siyempre, hindi lang po talaga bunga ang target natin. So bali, dahil blessed tayo, dahil may mga bulaklak tayo na ang kalabasa, pwedeng-pwede na po natin yan isahog sa ating mga munggo. Or lagyan lang po yan ng malunggay. Masarap po yan, yung ating kalabasa. Sarap yan. So ayan po yung ating morning. Ayan ang ating mga tanim dyan na nagagandahan. Nakita nyo yung ating katabi, yung ating ampalaya, ang taba. Katabi ng ating kalabasa, ang taas ng kalabasa. Ayan, pumatong na po ako dito para makita natin yung ating kalabasa. Taas ng aking pinatungan dahil hindi natin makikita pag hindi ako umakyat dito sa taas na to. Okay, mga langga. Ayan, sa susunod na araw, magbabalik po tayo dyan sa ating kalabasa kung tayo ay makapag-harvest na ng bunga. Ayan. Okay, ito na po yung ating lalaking kalabasa. Ito ang napili kong kunin para ipaasawa natin doon sa ating mga babaeng kalabasa. Okay, ayan. Ayan ang ating ipapaasawa dyan sa babae na yan. Okay, ayan. Ito, tinanggalan ko na siya ng bulaklak. So, ito yung ating ilalagay dito sa ating kalabasa. Ayan. Ayan, dun sa pinakagitna ha, sa pinakagitna. Ayan, ikaganyan natin siya. Ayan. Ayan, ganyan lang po ang pag-ano ng ating kalabasa. Itong isa dito, ayan, nailagyan ko na rin yan kanina. Ito, nalagyan ko na yan. Mas nauna ko siyang nilagyan, ayan oh. Okay, mga langga. Ayan, sa sunod na araw, magbabalik tayo dito. Ayan, ilan ba ang nagiging babae? Ayan oh, may babae pa siya oh. Ayan oh.
Bata pa po yung ating kalabasa kaya marami pa siyang magiging bunga. Okay, ayan. Ayan, sa susunod na araw, magbabalik tayo dito. I-update natin ito. Oh, meron pa siyang ano, babae ito eh, babae. Ayan, babae yan. Ayan. Ito maganda sa kalabasa ng native kasi mabilis po siyang magbunga. Madami siyang magbunga, hindi katulad dun sa maliliit na malalaking ano, kalabasa. Bihira lang po ang ano doon sa malalaking kalabasa, bihira lang po yung nagiging babae. Yung sa aking nakaraan na mga na-vlog, yung kalabasa nating malalaki. Ito naman ay mga native ito. Native itong kalabasa natin. Ayan, sa sunod na araw, magbabalik tayo dito mga langga. Silipin natin kung gaano nakalaki or nabuo na po yung ating mga kalabasa dito. Bye! Wow! Ang ating kalabasa. Nagbabalik tayo dito sa ating mga kalabasa. Ito na po yung kalabasa na ating naitanim nung nakaraan, ang ating native na kalabasa. Yung isang bunga dito, na-harvest na po nila. So, itong naandito, may itong pangalawang bunga. Ito po yung pangalawang bunga ng ating kalabasa. Hinog na siya, oh. Pwede na po siyang harvestin. Napakaganda po pala pag native na kalabasa. Hindi gaano sobrang laki, pero napakaganda po ng kanyang itsura. Ayan, no, para siyang atis. Di ba parang atis? Ganyan ang native na kalabasa. Ayan, nagsubok tayo magtanim ng native na kalabasa. Ay, yung pangatlong bunga. Ayan, naandun po sa taas yung pangatlong bunga. Ayun, no. Kita nyo ba yan? Wow, ayun, no. Sa taas, sa pinakataas. Silipin natin dun sa kabila. Wow, ayan po ang isang bunga ng kalabasa. Pangatlong bunga po ito. So marami pa pong bulaklak. Ayun o, mga bulaklak dun o. Ayan, so bali ang ating kalabasa, tatlo po ang nagiging bunga na lumaki. Ayan o, ang ganda o. So magbubunga pa po ito. Marami pa pong mga bulaklak doon sa kabila o. Ayan, ang dami pa pong mga bulaklak ng ating kalabasa. Ang dami na po nating na-harvest ng mga bulaklak dito. At saka mga talbos, tinalbusan ko na po itong ating kalabasa. O, diba? Kahit pa paano, meron tayong na-harvest ng mga bulaklak ng ating kalabasa. Ayan, o, mga bulaklak ng kalabasa natin. Wow! Kaya hindi talaga ako nawawalan ng pagtatanim ng kalabasa dahil sa bulaklak pa lang ay pwede na po natin siyang mailuto. Okay, today, ito na po yung ating harvestin na kalabasa. So, ito yung pangalawang bunga. Pipitasin na po natin yan. Kukuha tayo ng gunting or kutsilyo na lang kasi matigas ito. Okay, ito na po yung ating na-harvest. Yan, pinutol ko na. Kasi matigas, kailangan po talaga kutsilyo, hindi kaya ng gunting. Ayan, nagtatalbos pa po yung ating mga kalabasa. Yan, ang dami ko lang napitas dito ng mga talbos. Yan, no, nagtatalbos sila. Ito po ang kagandahan sa kalabasa, di ba? Nagtatalbos po sila pag nag-prune tayo. Nag-pruning tayo dito. Tinanggal natin yung mga dulo ng mga talbos. So, bali, dito sa baba, nagtatalbos ulit yung ating kalabasa. Ayan, kukunin natin mga langga, yung mga bulaklak doon sa taas. Ayan, tara na mga langga. Tayo ay magluluto na sa baba. Dahil mayroon na tayong pananghalian ang ating kalabasa. Okay, mga langga, magbabalik tayo at tayo ay magluluto na dun sa baba. Wow, okay. Ito na po yung ating mga na-harvest na mga bulaklak na kalabasa. At saka yung ating bunga. So, syempre, bago tayo bumaba, nag-harvest po ako ng sili labuyo dito, oh. Yan, hinarvest ko na po yung mga medyo pahinog kahapon. May na-harvest ako dito. So, kailangan po talaga natin harvestin to araw-araw dahil naunahan po tayo dito ng mga ibon. Ang daming ibon dito sa rooftop. Ayan. Ayan ang ating na-harvest. Tatlo lang na-harvest ko dito na medyo pahinog na. Ito mamayang hapon, baka ito ay pahinog na rin. Itong mga naandito na mga sili. Mamaya, babalikan natin yung mga sili na yan.
So ito muna ang ating hinarvest dahil magluluto po tayo. Ito po yung ating pananghalian, ang ating kalabasa. Ayan. So masarap po itong kalabasa, ano? Isasahugan natin yan ng malunggay. Ayan, oh. May malunggay dyan. Ayan. May malunggay doon. Malapit na natin yan makuha. Umakyat na dito yung ating malunggay. Okay mga langga. At tayo ay bababa na at magluluto na tayo. Kasunod na araw, magbabalik tayo dyan sa ating mga kalabasa. Mag-harvest tayo ulit dyan sa ating mga kalabasa. Meron tayo dito mga kalabasa na naitanim. Ayan, dyan, hindi pa po tumubo yung iba dyan. Naitanim natin dito na kalabasa para mayroon na po tayong kasunod na ma-harvest. Dahil pag tumanda na yung kalabasa natin, hindi na tayo makapag-anlipitas dahil kailangan na magtanim ulit para tayo ay makapag-harvest ng bago na naman na bagong tanim na kalabasa. Okay, thank you mga langga. At tayo ay bababa na. Ayan, salamat sa inyong lahat sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. Please subscribe my channel, Inday Names Rooftop Garden. Bye!